Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. September 2024. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto po na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Tandaan mo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Nasa gitna ba yung ating card? Use your own intuition, ha? Kunin mo lang ang sayo. May mga tensyon na hindi pa nagtatapos, ano? Sa nakatok sa'yo dito. May mga agreement ka daw. May reconciliation. Consideration. Ako nakikita sa'yo. Compromise. Ako nakikita. May magulo ata, ah. Parang, yun, may tensyon na hindi pa nagtatapos na maaring kung ano man ito sa buhay mo. Ay. Para kay Scorpio. Sticky person. Okay, nag-aaral ba kayo? Iba dito nag-aaral siguro. We have the Fox. Okay, ingat ka sa mga taong makasarili. Maybe ikaw or may tao dito na sarili niya lang iniisip niya. Yan. Makasarili, selfish. May taong magliling lang, may pangliling lang, may taong kasuspe-suspecha. At mag-ingat, siyempre, dobling ingat sa mga tao na pwede kang lingangin. Sa mga tao, mas maging matalino ka sa kanila. No, sa nakita ko ito. And we have the letter. Yan, may mga sinasabi dito na maybe there is a document, may mga asikasuhin sa giro ikaw na dokumento, papers, something ganyan. Speech, may ira-write ka siguro, mga ganyan. Baka ito yung trabaho mo or may asikasuhin ka na maaring related ang car, maaring related ang hostisya, maaring related ang bahay, maaring related kung ano man yan, o family, ganyan. Or nakita rin ako na may makikipag-communicate sa iyo or ikaw ang makikipag-communicate. And then we have the heart. Yan, maaring ikaw is magpaparamdam ng love to someone or makakaramdam ka ng love from someone. Yan, may mga romance, may mga paghanga, crush, infatuation, yung mga affection, yung mga ganyan daw ako nakikita dito, no, sa'yo. Anak, akang yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, yan, may mga hesitation or pagdududa, may mga confusion ako nakita, pag-aalala, no, sa mga decisions in life, yan, may mangyayari sa'yo ganyan. And yun nga, may nakita ko dito na may mga i-desire ka, maaring sasakyan, desire of decision, desiring of someone, mga ganyan. May mga situation na i-make sure mo na makukuha mo, na may mga i-wish ka talaga. No, yan, nakaplano. May mga situation na nakaplano sa'yo. No, baka may bumili ng sasakyan sa inyo, no? Or magpapagawa ng sasakyan. Anak-anak, gumen-gumen. Nakikita ko dito na, yun nga, may mga sitwasyon, maaaring kayo is dumadaan sa isang justice, yan, or may mga situation na parang gusto mong itama, gusto mong aksyonan, yan, gusto mo ng katotohanan, naghahanap ka ng katotohanan, may mga anak. May mga sitwasyon na, ibabalansihin mo. This, September. Baka ngayon pa na, binabalansin mo na. Nakikita ko rin dito na may mga, di ko alam, may mga donation, may tutulungan ka ba? May mga hinihiling ka ba sa taas? Ganyan. No, ang nakita ko dito. Yan, iba dito siguro very religious person kayo. No, sa nakita ko sa iba sa inyo.
May mga iniisip ka rin every night. Actually, mga pag-aalala, illusioning something, maaring ikaw is nagiging may sikreto ka or may tao dito na may secret na ayaw mabuwag, mabunyag. May ganun eh. Maingat ka rin kasi nakita ko dito, ikaw or a part of the family is maaring hindi nakapagtutulog or ikaw din ka nakakapagtulog baka kulang ka sa tulog mo. Yes, magkakaroon ng togetherness, getting together, celebration, close relationship, happiness, joy, enjoyment. May mga gagawin kayo actually na activity or getting together na malalapit sa puso. Yan. May mga gagawing enjoyment, may mga gagawing celebration, may mga gagawing reunion, family unity, parties, event, may mga event, kung iba sa inyo, may coming home, ako nakikita, baka uuwi ka or may uuwi na galing sa ibang bansa or galing ibang probinsya, mga ganyan. Magkakaroon daw ng mga achievement, mga little achievement ng goal sa buhay mo. Maaring makuha mo na yung pinapangarap mo na desire, diba, sa buhay mo, yan. May mga ganon. May mga desire siguro na makakamit, mga ganon. Hindi ikaw man o yung kung sa'yo or sa family mo, yan, may mga desire na inaasam kayo na makakamit nyo daw. Hindi man lahat, pero makakamit mo. And then, nakikita ko naman na you are taken to the higher path. Nakikita ko yung pagiging patient person mo. And then, nakikita ko rin na maybe someone na may mag-apology sa'yo. At nakikita ko rin may mga sitwasyon din ako na hanggang ngayon, maaaring yung iba sa inyo is nagtitiis kayo sa isang situation na parang lalamasan para lang maging kalma, hindi mag-away, nagtitiis ka na para lang payapa, peace, ganyan, na nagiging kalma ka lang, ganyan, pero pinagtitiisan mo siya. May mga situation ako na maaring nakikita na unexpected na situation. Yan, may mga unexpected situation na mangyayari sa buhay mo. Maaring may malalaman kang revelation, maaring magkakaroon ng mga distractions sa mga decisions in life mo, magkakaroon ng mga distractions sa buhay mo, sa family mo, sa foundation mo, ganyan, sa mga pangarap mo, mga ganyan. Or maybe, sa iba sa inyo, maaring may mga abandonahan na kayo, or someone's abandoning you. Magkakaroon ng mga changes sa isang foundation, totally, no, may magko-collapse. Overall is collapsion. Yan na nakita ko. Ano ba yun? Bango-bango ng anak ko. Nila, sorry yan, nila. Ang cute-cute kasi niya eh. Ang cute talaga na itong mga anak ko. Opo, sandali na lang na. Tingnan natin. May mga pagdududa ka talaga, no? Yeah, dadaan ka sa mga pagdududa, mag-hesitate ka sa mga situation, pangyayari, tao, yan. Mga gagawin, desisyon. Nakaroon ka na. May mga yun nga, may mga pag-aalala, pag-hesitate sa mga decision mo sa buhay mo. Kasi maaring may mga gusto ka nang gawin na layunin sa buhay mo na you want to focus and take it action. Yan, maaring may mahalaga sa'yo or may mga pinapahalagahan ka na gusto mong gawin yung desisyon na to pero may magdududa ka. Ganun. Halimbawa, you have a rule. Mag-iipon ako ng pera kasi para makuha yung desire ko. Halimbawa, gusto ko ng sasakyan. Mag-iipon ako ng pera, kahit na second lang yan, bibili ako ng sasakyan. Mag-iiponan ko to. And I have a rule na kakamtin ko to. Yung mga ganun. Pero, either hindi sa'yo, maaaring ibibigay mo sa iba, mga ganyan. Sa anak mo, sa malapit sa'yo, ganyan. Pero or maybe sa sarili mo na lang din. Magkakaroon ka ng hesitation, mag-worry ka. Kaya ko ba? Mga ganun, kaya ko ba? O kaya, bibigyan mo. Dapat ba? Mga ganun, dapat pang bigay? Dapat pang ganun? O sa sarili mo na lang din, kaya ko bang bayaran to every month? Kaya ko bang bumili ng ganito lang ang halaga na pera na meron ako? Yung mga ganun situation. But ako, ano man decision ito sa buhay mo, na magkakaroon ka daw ng pag-aalala. Saan nakita ko? Sandali lang, anak. Tulugan na kasi nila. Nakikita ko rin yung pagiging matatag mo. Oy, September, magiging okay ka. Parang, handun yung, independence.
Parang magiging, there's an abundance, achievement, reward. Ako na nakita sa'yo, you enjoy to your reward and success. Malit man o malaki ito. Yan, na-enjoy mo yung meron ka sa ngayon. Sa nakita ko to, nakakain ka ng 3 times a day, 2 times a day, nakukuha mo yung, nabibili mo yung gusto mo, ayan, nagiging kontento ka, nandun yung discipline mo, yun, nagiging okay ka doon. So it comes, and nagiging strong ka na rin sa nakita ko dito. And yun nga, nakikita ko rin dito, you take a risk, no, sa mga idea or mga gusto mong gawin in life. Sa nakita ko, kung ano may mga idea sa nakita ko dito, o yung ano mga gusto mong sabihin, pagiging totoo. Number 1 is pagiging totoo. Number 2 is you need to take a risk. Siyempre, naputol. Number 1 is, ano ba yun? Nakalimutan ko. Discipline with yourself. Tama ba ako? Tapos, take a risk. And then, pagiging totoo pala, yung pagiging totoo sa sarili. And you need to speak then daw. No, you need to speak then daw para magkaroon ng komportabling buhay. No, sa nakita ko dito. And then, yung may mga idea ka daw na kailangan mong i-pursue. Yung mga idea na naiisip mo, i-pursue mo daw yun. Kasi, yes, ano ito, this is an achievement kasi. Victory and success. Yan, there's a breakthrough para sa'yo. Be concentrate lang and may excitement ako nakikita sa'yo na i-pursue itong idea na to. Yan, maybe you have an idea for your desire, diba? Exciting ka, excited ka dito. O kaya you have an idea na decision making, mga ganun. Kung ano mga ano to, makakaramdam ka ng excitement, makakaramdam ka ng freedom, makakaramdam ka ng your success na achieve mo, yung mga ganun situation. Kung anong idea to i-pursue mo daw. Magkakaroon ka daw na kasi ng new journey and new energy. Magkakaroon ng mga clarity or may tao na makapag-communicate sa'yo as person sa nakita ko dito. Or ikaw ang makikipag-communicate sa malapit sa puso mo. There's a prosperity rin ako nakikita sa'yo by September. Magkakaroon ka daw ng financial stability. Ganyan ang nakita ko sa'yo dito. Bakit po? So, universe pa. Ay, naku naman. Nagre-reverse. Nakikita ko dito, meron kang mga gustong i-clarity at itama pero hindi siya magaganap. Meron talaga mga unfinished business or meron mga situation na magulo, na overcommitment ka and then magkakaroon ng imbalance or overextending dito sa situation na to. Lalo na when it comes to justice or gusto mo i-clarity or gusto mo decision na o i-correct. Yan, kasi why? I don't know why. Hindi ko alam kung kayo is masyadong masikreto sa buhay. Parang may mga sitwasyon ako na nakita ko na parang hindi nagsasucess sa buhay nyo. Na hindi na-achieve. Oo, may mga desire, a little goal na na-achieve mo. Pero yung pinaka gusto mong ma-achieve, hindi pa siya totally na-achieve sa nakita ko dito. And then, yun nga, parang na-overextending itong situation na to. Hindi ko nakita yung pagiging stable nitong sitwasyon na to sa'yo. Maaring ikaw, gusto mo mag-ibang lugar or ma-achieve yung gusto mong goal, pero hindi pwede, hindi pa dapat, hindi pa nararapat, mga ganun. May mga dapat pang gawin, mga ganun. And yun nga, maaring may mga iniisip ka rin na ganito. Mayroon tao din dito na hindi na sinungaling eh. May tao dito na nagsisinungaling. May tao dito na hindi totoo. May tao dito may sikreto. May tao may hidden. May tao na hindi stable in life. And may tao, hindi ko alam kung ano siya. Kung may trabaho ba siya o ano. Hindi siya stable. Actually, hindi siya stable. Kasi hindi siya stable. Walang ka-success dito sa tao na to. Hindi ko alam kung sino siya. Babae?
Maaaring babae, sa iba, maaaring ikaw. Kung sino man siya, wala naman ako sinasabing gender, basta ipasok na yung sarili nyo. No gender potato. Pero yung nakita ko is babae. Kasi iba-iba kayo ng situation. Minsan yung iba anak dito, iba dito anak. Kaya maaring halimbawa, hindi ka hindi mo, bakit ka may unfinished business? Why? Because of your child. Because of your family. Because of your mahal sa buhay. Kaya, imbis na kuhanin mo yung achievement o yung dinidesire mo to make a new beginning sa buhay mo, hindi mo siya magawa. Kasi hindi pa nararapat. Ganun ang nakita ko sa iba. Yeah, mas maganda pa explanation ko na ganun, no? Minsan ang hirap i-explain. Ang hirap, no? Well, I try my best para maintindihan nyo yung reading natin. No? Bibigay ko yung best ko. At use your intuition din dito sa reading natin. Yes, nakikita ko dito na may mga dinadasal ka na to make a new beginning sa buhay mo, na gusto mo nang may ma-achieve in life. Marami ka nang inaasang pinipray. Yan, sa nakita ko dito. Maari may tutulungan ka? May tinutulungan ka na tao? O tutulungan na tao na malapit sa'yo? Na hindi kayo ganun nag-uusap eh. O ayaw mo kausapin o hindi kayo open sa isa't isa. Yun ang nakita ko. I don't know why, pero masaya ka. Maaaring nakakaramdam ka ng saya. Hindi ko alam kung bakit eh. Maybe may dalawa kang situation sa buhay mo na hindi ka makapili. Yun ang nakita ko. Either mag-make a new beginning ka when it comes to yourself, or a new love life, or mag-stay. Mga ganun. Ang nakita ko dito. Tingnan nga natin. Anak ba baka muna na? Akang. Akang, anak. Sabi tayo. Siguro within the 5 days is may activity ka? Yun nakita ko. May activity iba sa inyo. And then, makakaramdam ka na ng happiness. Mga ganun. And sa nakita ko dito, may mga situation o decision making in life ako na nakikita na hindi mo kayang madesisyonan kasi natatakot ka from the unknown. Or, nasasabi sa ko, ano daw yung takot na nararamdaman mo, harapin mo daw. You need to face a difficult situation yun, sa buhay mo. Face the obstacle. And, syempre, if you want to cross out ka. Pero nakita ko dito, may lakad ka. May lakad ka at may makakaramdam ka rin ng happiness dito. Nakikita ko dito. There's a growth. Yes, there's a growth ako nakita sa'yo. Lalo na when it comes to your spiritual awakening, or there's an enlightenment ako din na nakikita sa iyo. And then, yun nga, more on magtatrust ka ngayon more sa intuition mo. Mas more siya mag-enlighten. May mga mag-enlighten sa sarili. May nililihim kayo? Okay, may mahalaga dito sa'yo, no, bata? May anak ka ba? Either anak or asawa, or karelasyon, or pamangkin, basta kapatid, ganyan. May mahalaga sa'yo, nanay, magulang, ate, may mahalaga sa'yo, na malapit sa puso mo. No? May magkikita-kita dito na malalapit sa puso.
I don't know why, pero you have an attraction. May sinisikreto yung iba sa inyo. May na-attract ka sa ibang tao? Yan ang nakita ko sa'yo. Na-attract ka ata sa ibang tao, sa ibang person. May third party ba? Or crush, ganyan. May situation ako na curious ka sa ibang tao. O attraction ka sa ibang tao. Maaring ikaw or siya or someone, hindi ko alam kung kapatid mo, anak mo, pamilya mo, nanay mo. Hindi ko alam. Basta may tao dito na they want an open communication. They want partnership. And may union. Actually, may union. Ako nakikita. May union siya. May connection kayo nitong tao na to. Yan ang nakita ko. May mga iniisip ka to every night. May nililihim ka. No? Yan nakita ko. Anak mo ba? Or maaring may taong maglilihim sa'yo. Maaring may taong naglilihim sa'yo kasi why? Maaring itong tao na to is maaring karelasyon mo, baka curious na siya sa iba. Baka yung na-attention niya is nahahati na sa'yo or ikaw itong tao na to. Ang kulit. Babanak. Ito yung pinakamabait ko anak yan. Yan, mabait yan. Ay, nigulo naman yung ano ni mami, anak. Akang. Okay, may makikita kita, no? A mother figure. Family. There's a union. There's a family. May mga ano daw. Yes, magkakaroon kayo ng healthy relationship when it comes to your family, when it comes to your mother. Yan, nakita ko dito. And then, yeah, may mga good family life ako na magaganap daw sa inyo. May mga parties, event, enjoy, fun, happiness. Ang nakita ko dito, maaring may magpapagawa ng bahay, nagpaparenovate ng bahay, may maraming pagbabago actually. Baka may lilipat ng bahay, ganyan. Ang nakita, maraming activity ang kaganapan. Maaring ba sa inyo may mga alaga kayong hayop, no? Hindi ko alam kung may sinasabi ditong pamana. Hindi ko alam kung may makukuha kang mana. Hindi ko alam. Parang ganun. Baka may makukuha kang mana sa lola mo, sa magulang mo, sa nanay mo. Yan, nakita ko. May mana. Nakita ko rin yung iba sa inyo, there's a material success. Ako nakikita sa iba. Sa inyo. When it comes to your family, when it comes to your malalapit sa puso, you care. Iba sa inyo nagiging sensitive. Kasi why? Nagkakaroon ng enlightenment na nagiging psychic abilities yung iba sa inyo or magkakaroon pa ng more enlightenment. Hindi man siya totally psychic abilities, mas more may enlighten kayo this September. No, ang nakita ko dito. You show your patience sa akin dito sa card. Ayun nga, you are very supportive, kindness, imaginative, very tender and gentle person, and very caring and loving. Kalma ka lang actually no? Kalma ka lang. And very matured kang mag-isip. Totally. Ang ganda. Di ba anak, no? Pamuna na. Dalawa na lang to anak. Kapit lang. Opo, sandali lang. Hi. Ciao, tomate. Ay, anak ko, tinatawag na ako. Kasi siguro, mami, ano ba yan? Tagal-tagal mo. Uy, oo nga. Congrats. Yes, there's a spiritual awakening. Mas more on enlightenment. Mag-trust ka sa intuition mo, Sabay, oo, pero you have an angel. 2 angels. Tingnan mo. Material success, happiness, recovery, tsaka yung mga hinihintay mo, magkakaroon ng enlightenment. May mga sinihintay ka na pinaprogress ngayon, may mga ini-evaluate, may mga strategizing, may mga ina-analyze. Ako na nakita na magsasucess. Yan. May mga situation daw ako na i-evaluate mo at babalansin mo. Mag-iiba na to yung mga decision making mo. Yung mga life decision, magkakaroon na. There's a new beginning. Ako na nakita sa iba sa inyo.
may mga, sinasabi to, you need to be aware din when it comes, aware kayo when it comes to your anak, aware ka when it comes to your family, aware ka when it comes to your money. Ang nakikita ko dito. And you need to be aware then. And you need to learn from the past. Sa nakita ko, there's awakening and there's a new beginning. Happen. Babalik yung sigla mo. May mga saya, sigla, happening, activity, adventurous, action, movement ako nakita. This September. Busy lang ang Feg. Busy lang ang Feg. Ano ba yan? Ate, bakla ka ba? Sabay ganun yun. A little joke. Yung pala bakla pala si Ate Aimee yan. Tingnan natin, tower. O hindi ko nilalait ang bakla ah. Mahal ko kaya mga bakla. Baka sabihin nyo, nilalait ko. Yes, mahal ko yan. Kasi tao din yan. Tsaka yun nga, nakakatuwa sila. Kasi, syempre, relate ako dyan. Basta relate ako dyan sa mga ganyan. May papasok na money sa'yo. There's a new opportunity. Ako nakita. Maybe you are manifesting opportunity, money. Yes, nakikita ko naman dito na magkakaroon ng pagsasaayos sa lahat. May mga papasok na pera, may mga new work, new job, pagkakaperahan na magaganap sa'yo. May mga situation ako na nakikita na dadaan ka daw sa lungkot, may mga i-withdraw ka na daw sa buhay mo, may mag-ending, kumbaga, may magtatapos na cycle sa buhay mo. May let go ka na or you are moving on. Magkakaroon ng unexpected changes and transformation sa'yo. Maglilinis ka na ngayon ng mga bagay-bagay. May mga abandonihan ka na talaga. May mga isasaayos ka na. Ang nakita ko dito. I-withdraw ka na. Nandun na yung part na hindi ka na magsasayang sa isang situation of addiction, of foundation na nagiging toxic sa'yo, foundation na hindi nagiging maganda, foundation na nag-change, mga ganyan. Relationship man yan, ano man foundation niya, sa nakita ko. Trabaho man yan, karelasyon, family, trabaho, kung ano man yan. Yan, magkakaroon daw ng ending. Basta magkakaroon ng ending sa'yo at may magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. Yun nga, may i-withdraw ka na raw dito sa'yo. We have a 10 of Wands, so yung mga problema mo magtatapos na. Pero may tao dito nasasaktan. May taong masasaktan. Unexpected blow of emotion, nasasaktan. Hindi ko alam po ikaw o a mother figure. Ako nakikita. Makakaramdam siya ng pain. Kakaroon siya ng disappointment. May mga depression siya. May mga inaalala siya. Hindi ko alam kung kapatid mo siya. Maaring kapatid. Yan, maaring nanay, ate, tita. Yun nakita ko. O ikaw, baka ikaw. Yan. May lungkot, actually. Maaring may separation, totally separation. Yan, ang nakita ko. May mga justice na maaring mahirapang makamit o nai-stress siya dun sa justice na yun. Na gusto niya i-clarity or ikaw, maaring may mga gusto kang gano'n. Na iniisip mo yun sa nakita ko. Yan. Arigatou namaste, God bless.